Yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayong araw ay imimit ko yung aking mga kasamahan para doon sa pag i-install nung ceiling. So yung mga tao na to na makakasama ko ay mga kamag-anak ko rin. So dalawang pamangkin ko ito. Pero mauuna yung isa. Yung mga galing ng Taguig ay on the way pa lang. Abang-abangan nyo guys yung aming project tungkol sa ceiling installation. Then marami pa tayong ipapakita mga estilo sa ating paggawa sa site tungkol sa finishing project. So ano ba yung mga kahalagahan, ano ba yung mga dapat natin isa alang-alang kapag tayo ay humahawak ng project, lalo na kapag finishing. So ayan, abang-abangan nyo at marami tayong ipapakita ang mga pamamaraan sa aming project. So tara! So ayun guys, nandito na tayo sa site. Yan, maulan pa rin ang ating panahon. At kasama ko na yung aking pamangkin. At madilim ang mukha mo . So ayan, halos 22 years kami na hindi nagkita, no? 22 years, no? 2004 nung huli kaming nagkita, nag-aaral pa to sa elementary pa lang. Ilan taon ka pa lang nun? 10? 12? Mga 12? So sa 22 years na di kami nagkita, mas nauna pa palang nag-asawa sa akin. So tayo sa ating tutorial guys, ay yung pagkikisame. So ngayon, nag-level na kami. So kanina hindi natin nakuhaan pag level namin. So ang kinuha naming height dito 270 cm. Yung kinonsider namin yung kilikili nung biga. Then yung taas nung palitada nung wall. So yung 270 na yun na yung pinaka-high ceiling natin kasi meron tong cove design, cove light, may cove light siya. So, paano natin nakuha yung 270 na height? So, nagbase tayo sa hamba. Itong hamba na to, na kasi to, naka-layout na. So, kinuha natin ng 100 cm. So, kinuha natin ng 100, then dinala natin yung 100 cm dito. Sinukatan natin pataas. So, ganun din yan. Paikot, 270 cm na yan, yung pinaka-high ceiling natin. So bali dito, meron tayong mga i-consider kasi itong part na to, ayan di ko alam bakit nagkaganyan. So ang gumawa kasi nitong structural ay ibang contractor. So ang sa atin finishing lang. Sabi ko dun sa kliyente ko, para hindi naman masagwang tingnan kapag may cove design na yan, sabi ko tatambulan na lang natin yung part na yan. Ipapantay natin dyan sa poste na yan. Pantay na yan papunta doon, wala nang uka na ganyan. Kasi pag hinayaan natin ganyan, so hindi maganda. And then sa pag-finish din, sa pagmamasilya ng skim coat yan, matagal din ang ganyang portion ng ating mga wall. Yan, kagaya din dito, meron din. So maganda sana yan kung nasa kanto lang nitong poste, walang problema. Pero ang naging isang pa dyan, problema na nakita ko, hindi sila magkaparehas nung kapal. Etong poste na to, sa katong poste na to, hindi sila magkaparehas ng kapal. Kasi yan sabi ko sa kliyente, isintro na natin yung pinakakanto ng cove dito sa dulo ng poste para hindi pangit tingnan. Kasi pag mas maliit or mas mahaba yung ating design ng cove, parang hindi na siya proportion sa bawat sulok ng ating poste ng bahay. Kaya yan, isa pa sa naging problema ko dyan, daming problema. Hindi tuwid. Yung poste na to, pag tinignan nyo sa hamba, yan halos dikit na sa taas, yung poste sa kahamba. Pagdating sa baba, ang layo na. So, ibig sabihin, wala sa eskwala tong wall, wala sa eskwala yung poste. At ako din ang magpipinturan nito, kaya hindi naman maganda na hayaan natin na maging ganyan na lang yan. So, papalitadahan natin yung portion na mayroong hindi tuwid. Kasi pagdating dito, halimbawa, naglagay siya ng kanyang TV, tabingi din yung kanyang TV dyan.
Kasi nga, yung kanyang wall ay hindi naka hulog, no? Wala sa hulog. So, yun yung mga i-consider natin dyan. So, Glenn pala ang pangalan nitong aking pamangkin. Susubukan natin ang galing nito kung gaano na itong kabihasa magkisame. Tingnan natin kung papasa sa atin yung mga ano niyan, kakayanan niya. So, yung isa kong pamangkin, wala pa. Sinong mas eksperyensado sa inyo ni ano? Ni Uncle Bo? Ikaw, mas nauna ka bang magkisame sa kanya? Hindi naman kasi bubong kasi ako. Ha? Bubong ka talaga. Ayan, ang expert pala talaga niya ay bubong. Ayan. Pero marunong siya Sa kisame may experience din siya. So paras tayo. Paras tayo na may experience sa pagkikisame. Kaya Hindi yung nasabi na master. at least may quality ang trabaho, no? Ang isa sa mga quality dyan, tama yung height or tuwid yung mga wall angle natin, then sakto yung mga sukat ng pagitan ng ating mga metal paring papunta sa kabilang metal paring, kasi isusunod natin yan kung gaano kahaba yung shape ng ano, yung room, kung saan yung pinakamahaba, yun yung kinukuhaan natin ng kalimitan ng diretsong metal paring. So yung pwede rin natin i-consider yung ano, yung latag ng metal paring papunta doon. Pwede rin 'yon. Depende doon sa lawak nitong room kung susukatin natin 'yan sa ano, sa laki ng mga gypsum board na ilalagay natin. Kapag sakto yung halimbawa, ang may lagay natin dito papunta doon ay 3. No, sukatin natin 'yon kung magiging ayos ba yung latag papunta doon, or kung yung papunta naman dito, yung papunta doon na latag, kung ilan din yung kakasya doon at ilan din yung halimbawa magiging siruhon niya, i-consider din natin yun kung saan tayo maglalagay ng wall angle doon sa unang ceiling. So uunahin kasi natin yung pinaka high ceiling niyan, then magkakaroon tayo ng drop para doon sa kanyang cove. Okay, so yung cove niyan saka natin ipapaliwanag kung gaano kalayo yung kanyang magiging distansya mula sa primary ceiling papunta doon sa dulo o sa pinakababa ng cove design. Okay, so magpipitik muna kami, guys. So yung laman pala ng ating ano, guys, powder yan. So lalagyan natin ng tubig. Yan, tubig lang itong lalagay natin yan, tapos haluin. Tapos tikman kung ano na, laman ng timpla. Baka tikman mo. Sige, lagay mo tubig. So yun, guys, meron na tayong ginawang guide. Pinitikan na natin yan, paikot. So pinitikan din natin yan kasi yung part na yan, kahit na hindi natin lalagyan ng wall angle, yung pinaka primary ceiling natin, magbe-base kasi tayo dyan ng taas ng ating pinaka cove design dyan sa baba. So dyan na lang tayo babase ng sukat mamaya, o kaya kung bukas o sa makalawang araw, sa sunod na mga araw, kung hindi pa namin magagawa yung cove design, dyan lang kami magbabase. Yung pinaka sukat noong drop ng cove design. Yan, kaya pinipitikan natin yan, paikot. Okay. So mamaya break time muna tayo. So ganito kasi ay medyo matrabaho lang yung pag-layout nito. Then mamaya i-consider din natin kapag naglagay na tayo ng
metal paring sa part na to, then sa part sa kabila. Kasi i-consider din natin yan yung pagkukuhaan ng tibay ng ating magiging drop na ceiling para dun sa cove design. Kasi sisintro natin yung unang metal paring doon sa magiging hanger noong ating cove design. Doon tayo babase or doon tayo kukuha ng lakas kasi nun sa paring na padiretso dito. Okay, break time. So ayun guys, hindi na tayo masyadong napapag-tutorial kanina dahil yan, sinundo ko na itong isa kong alalay, pakain pa. Ito, 14 years kami hindi nagkita. No? 2010 tayo hindi nagkita, no? 14 years. Tagal ko sa abroad eh. Ha? Tagal ko sa abroad. So yun, nagsisimula kami ni Glenn doon sa kabilang side. Ang wall angle na yung ginagawa namin. Yung sa pag-start ng paglagay ng wall angle ay kailangan i-consider natin kung saan yung mga portion na pwede tayong bumali. Kumbaga doon lang putol isa, tapos dalawa dito, then papuntan doon. Yan, hanggang baba. For to guys eh. May cove. Ito may cove. Ito plain lang to. May cove yung CR. Isang CR lang naman ang may cove. Yung dalawang CR sa baba, wala na. Sabi ko nga, isang buwan ang kontrata ko dito eh. Pero kung matapos natin nang wala pang isang buwan, pwede, mas maganda. So yan, tayong taga-video kasi meron ng alalay si Glenn eh. Tandaan lang ha. Wag reckless kumilos ha. Eto, matagal ko na kasama to eh. Kaya lang, nung una naming pagsama sa trabaho nito, painting yung ginagawa namin. So nagkaroon na lang ng mga dagdag na mga skills sa bawat isa. Kaya yan, nauwi sa pagiging installer. Sa panahon kasi natin yan, mas maganda talaga yung trabaho kapag nasa construction site. Mas mabilis kumita. Isagad mo muna ito, Glenn, sa kabila. Yung dulo, isagad mo muna para pag nagbalik ka, ayos. I-actual mo, i-actual. Bigay niya na mga banana type eh. Yun. Makabago na tayo ngayon eh, kaya pamabilis ang trabaho na yan. Okay. Yung kagandahan kapag meron kang pambaril. Mabibingi ka dyan. Oo, mabilis yan. Pag nagbarina ka, pupukpuk ka pa. And guys, saingan muna natin yung ating mga kasamahan. Okay. Ayan, binilhan natin ng bagong rice cooker. Kasi alam ko na pag nasa site ay ang hirap ng trabaho kapag walang mga gamit o kulang sa gamit. So may mga binili na rin tayong ibang mga kagamitan, plato, kutsara at mga ibang gamit doon sa ground floor. Para pag sila dito, nag-stay sila ay hindi na sila mahihirapan. So ito yung iba nilang gamit, yan. Pinalitan natin ng burner kasi luma yung isa. Ito na yung iba nilang kagamitan dito, mga plato, kutsara, tinidor, at panghugas, tasa, yan. Magagamit nila yan. So minsan nag-stay dito yung yung nanay at tatay ng ating kliyente. Minsan nagluluto din sila, yan yung mga gamit nila. So yung ating pang skim coat, naka-ready na rin to guys. Sa susunod yan ang ating gagawin tutorial natin sa pag skim coat sa wall. Ayan guys, nakapaglatag na tayo ng ating mga metal paring. So carrying channel, nakalatag na rin yan dito. So dapat lalagyan natin ng tansian mamaya
Ay, ngayon, nilalagay muna nila yung clip. Ayan. So, paglagay natin ng clip, kabilaan. Kumbaga alternate. Yung isa, pag galing doon, ang clip nandito. Pagdating dito naman, ang clip nandoon. Or alternate. Yan, para balanse yung kapit niya. Kumbaga pag hinawakan mo siya, hindi siya matutumba papunta dito. Kasi pag isang ano lang yan, isang side lang yung ano nila, paglagay, lahat lang dito. Pag binali mo yung ganyan yan, pwedeng ano yan, mayupi kapag wala pang nakalagay doon na hanger. O kaya kahit may hanger yan, pag pinaling mo lang puti yan, kapag isang hilera lang yung paglagay mo ng clip, sigurado yan, pwede siyang matumba. Lalo kapag mahaba yung ano, carrying channel nyo o malawak yung ceiling, pwedeng matumba yon. Lalo kapag yung hanger mo mahahaba. Yung ganun yung nagiging problema niyan. Kaya ginagawa natin alternate. Okay, itong isa. Yan. Salit-salitan sila. So yan guys, oh. Ito yung sinasabi natin. Yan. Yung clip niya, yan. Ito, doon kasi nakaharap yan. Tapos yung clip niya, ito, nandoon. Pagdating dito sa kabila, andito yung clip niyan. Ayan. Pagdating sa kabila, ayun naman, nandoon ang clip niya. So, kailangan nakabali siya ng mabuti. Pagkatapos niyan, ipapa-screw natin yan. Yan, no? Ini-screw nila. Yan. Yan, guys. Para mas matibay. Wala talagang kawalayan. Kumbaga, hindi siya sisipa. Ito. Hindi sisipa, papunta dito. So, isa sa mga, ano yan, magiging dahilan niya para mas lalong tumibay. Pero ang talagang nagpapatibay dyan, yung hanger dito. So, yan. So, bago natin yan i-level, mamaya, ipa-complete muna natin yung mga clip. Okay. So, tapos yung ano, carrying channel, yun, nakaharap dito. Ito, harapan sila. Pagdating doon sa kabila, yun, nakatalikod naman sa gitna. Yan, para yung tibay niya ay ano, balanse yung tibay ng ating mga metal paring. O kaya nitong carrying channel, balanse yung kanyang tibay. Hindi lahat nakaharap dito, hindi lahat nakatalikod doon. So yan, yan yung mga isa sa mga kinoconsider natin para yung ating ceiling ay maging matibay. So guys, ayan, naglalagay na kami ng para sa drop. Ito, pinipitikan na. Yan. Yung para dito sa drop ng cove. Yan, paikot. Yan, pagpunta na dun. So dito, okay na tayo. Natansian na natin yan. Uy, natanggal na yung tansi. Hindi natin napakita yung tansi. Meno. Kasi baka sabihin ng mga viewers na walang tansi. Pantay na pantay yan guys. Ito. Ilagay natin to. Hindi pwedeng wala ito. Kasi hindi natin pwedeng ma-perfect yan sa tingin-tingin lang. Kailangan yan naka-tansi. Yan, halos tinadtad ng ano yan guys. Ito. Screw. May screw to, may screw dun. Yan. Para mas sigurado na matibay. So, ang kapal pala nito, hindi pala siya 0.5 yung na-order nating client. So, 0.4 lang ito. Yan. Pero, sa kagaya nito na 0.4, matibay yan kapag marami tayong hanger. Yan, tinadtad natin ng hanger yan. Yan o. C-purlins to C-purlins lang to. Okay guys, ready na to para sa pagtatakip. Ayan o. Ayan, tapos na ang gawa ng ating mga trupa. O, ayan o. Okay na siya. So dito sa gitna, yung para sa center light, nilagyan natin ng ganyan, maraming metal paring para kung sakaling naglagay siya ng ceiling fan,
Yan, may kakapitan siya. Then kung halimbawang malapad yung kanyang center light na ilalagay, ayan, mayroong kakapitan yung center light. So, okay na siya. Ayan. Bali, sa ganito pala guys, itong bahay kasi na to, hindi to eskwalado yung wall. So, konti lang naman. So, yung eskwalado niyan, pagdating dito sa side ng cove, yun yung ating iniiskwala. Yan. Yung part na to, yun yung iniiskwala natin. So, dito, hindi natin sinusunod yung hugis nitong design ng cove kasi mapapansin yan kapag na-finish na, mapapansin siya na hindi tuwid yung ating design ng cove. Kaya pag ganito na hindi tuwid yung wall, ayan, ang iniiskwala natin itong naka-design na to. Ito, yung paglalagyan ng cove light. So, okay na. Dito, nakapantay na to. Then, yung cove light natin dito lang yan. Yan. Okay na siya. Ready na to guys, para sa pagtakip. Mamaya, baka makapagtakip na kami. Dito, nakapaglagay na din ng spandrel yung isa nating contractor. Yan, okay na yan siya dyan sa labas. So, malakas pa rin ang ulan. May bagyo pa rin. Oh. Dito, yan, tapos na rin maglagay tayo ng frame dito sa walk-in closet. Yan, tapos dito sa CR, ano na to, ready na to para sa kakabit ng ating kisame. So, papipiliin ko pa yung ating kliyente kung ang ilalagay dito ay yung cement board or yung gypsum board na pwede sa moisture. Yan. Kasi mayroong type ng gypsum board na kapag sa part ng CR o yung mga area na nagbo-moist, mayroong ganong klaseng gypsum board. Kaya papipiliin pa natin siya. So, hindi pa natin in-orderan to. Yan. So, saka na lang yan. Okay. So, yung box ko, takpan ko na lang yan mamaya. Okay na. So, yun guys. Yan muna yung ating pagganapan sa ating ceiling na project.